A day in my life as a rakiterang ina. At ayun na nga mga mami, pupunta nga pala kami doon sa kabilang sitio para kumuha ng nyog kasi noong mga panahon ito yung nalalapit na undas, kailangan ng mga nyog. And then nagkakaubusan na rin kasi. Kasama ko nga pala dito yung pinsan ng partner ko. Nakarating na rin nga kami dito sa aming pupuntahan at sa unang pinagtanungan namin dito sa lola ng batch ko. At ayun nga meron silang nyog at yun nga lang kailangan may aakyat. Ang dami nga namin dito nakita kaso nga lang mga tumubo na. At ito nga kasama ko nagtry ng isang nyog na i-open niya daw. Ite-testing namin kung mga okay pa. Umaalog naman siya. May dala-dala din naman siyang itak na cute. Tong ayun ang itak. At dito nga pinahiram na rin kami ng itak at nakita rin siguro na napakikit ng aming dala-dala. At ayun nga sa trying hard na pag-open niya, sira naman pala yung nyog. Sayang daw yung effort niya. At pagkatapos nga niya, nagmasid-masid ako dito, tinignan ko na marami talaga silang nyog. Yun nga lang daw talaga walang mag-aakyat. Pero nung time na to na pagpunta namin is nandyan yung apo niya, si Andrew. Kaya siya yung mag-aakyat. Marami nga silang puno dito na katabi lang ng bahay nila. At dito nga, sinimulan na rin umakyat ni Andrew para kumuha ng mga nyog. O diba, napaka-easy lang sa kanya. Siguro pag yung kasama ko yan, sobrang tagal bago nakaakyat sa At buti na nga lang talaga may aakyat kasi kung itong kasama ko ay nako, iwan ko kung ilan na makukuha namin. Ayan, napakataas talaga nitong nyug na to. Makikita nyo naman na marami talaga siyang bunga. At ayan na nga isa-isa nang nalaglag. Nilaglag niya yung mga nakuha niyang nyug. Guys, malaglag na mga biyaya. Pag natamaan ka, biyaya ng ospital. Ayan guys. Puro ayan guys. Ay tama sa'yo yan. Puro ayun guys. Gagamitin nga pala namin ito panggata dun sa aming mga kakanin. Ayan, marami na siyang nilaglag na mga nyog. Dito naman, nag-decide kami ng kasama ko na balatan na rin para paglagay namin sa sako kasi nakamotor lang kami is madali lang siya. Hindi na siya masyadong marami pag dinala. Ako nga yung taga-ipon dito at yung kasama ko yung taga-balat. Ito nga merong palibre sa aming buko. Diba? 4 pa yan. Saktong-sakto ito sa init ba naman ng panahon. Ang sarap humigop ng sabaw. Kaya nga pala kami kukuha ng mga ganito kasi nagluluto po kami ng mga kakanin na bila-bila. O sakto po, November 1 ngayon, syempre ang mabenta is mga kakanin kaya kumuha kami ng maraming nyog na gagamitin namin. At dito nga, pinasuyo ko muna kay Ron J na i-open niya tong isang buko at gustong-gusto ko na talagang humigop ng sabaw nito. Alam ko, pati kayo natatakam na rin sa buko. Kaya bumili na kayo or kumuha na rin kayo ng buko nyo kung meron kayong puno. Thank you! Okay! Dalian mo, nagmadali tayo. Bakla ka. Bait naman ng kasama ko. Maiitak pa yata ako. At ito nga guys, ayan, titikman na natin. Samahan nyo nga ako humigop ng sabaw. O, napakasarap niya. Okay na okay talaga. Sarap talaga sa probinsya pag ganito, no? Inom pa. Sige, ubusin mo. At pagkatapos ko naman inumin, ay bini ako na rin dito yung buko. Tinulungan na rin pala kami ng may-ari para sa pagbabalat ng nyog. Ayan, tapos nilagay ko na rin sa lagayan yung mga nabalatan na para madali na laang. Kung busy sila sa pagbabalat ng nyog, ay busy rin ako sa pagkain ng buko. At buti na lang talaga tinulungan kami dito sa pagbabalat ng nyog. Kung hindi, aroy ko, kailan pa kami matatapos dito. May naghihintay pa man nagluluto dun sa bahay. Natapos nga balatan lahat, pinaglalagay ko na sa sako at yung ibang mga medyo tuyong balat ay isinako ko na rin. Pinagamit na rin namin panggatong. O, tignan nyo naman, inabot lang ng kalahating sako. Pero kung may mga balat yan, siguro hindi lang isang sako, 2 sako. Paano namin masasakay, di ba? Buti na lang talaga ang taba ng utak naming dalawa. Nyaw. Ayan, naghanap pa ako ng tali doon sa may kubo. Buti na lang meron akong nakitang panali doon. Siguro ginagamit nila yun. Kinuha ko na lang. Sorry po. At ayan nga guys, sinakay na rin namin sa motor. Ayun guys, talis na kami. Okay ka lang, Ron? At dito nga palis na kami. Ramdam na ramdam ko dito yung bawat butil ng nyog sa aking mga hita. Uy, ang sakit kasi nakapatong yan sa pinakahita ko. Hindi naman pwede nakapatong dun sa pinakaupan. Di bukang-buka ako. Kailangan, ayan, pinatong ko na lang sa aking hita. As in talaga, bukol-bukol. Ay, paano na lang itong nagdadrive? Bukol-bukol sa likod niya. At ayan guys, binaybay na rin namin yung pauwi. For the go, mga person. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-follow dyan, follow nyo na rin po ang aking mini vlog. And then, pa-share na rin po. Hanggang dito na lang yung aking video. Salamat sa panonood.